Ang konsepto ng conversion sa pananampalataya ay maaring may dalawang aspekto: pagpapalit ng relihiyon at pagpapalit ng Panginoon. Ang pagpapalit ng relihiyon ay tumutukoy sa paglipat mula sa isang relihiyon patungo sa iba pa, tulad ng mula sa Katolisismo patungo sa Islam o mula sa Budismo patungo sa Kristyanismo. Karaniwang ginagawa ito dahil sa paniniwala, personal na karanasan o pananaliksik sa espiritualidad, samantala ang pagpapalit ng Panginoon, lalo na sa kontekstong Kristiyano, ay nangangahulugan ng isang malalim at personal na pagpapagong loob, kung saan ang isang tao ay tunay na tinatanggap si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, anuman ang kanyang relihiyon. Ang Luke chapter 5 verse 32 ay nagpapahayag ng layunin ni Jesus sa kanyang ministeryo, na nagsasabing hindi siya naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ipinakita nito na ang kanyang misyon ay para sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan at handang magpakumbaba upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Sa halip na dumating para sa mga nag-aakalang sila ay matuwid, pinuntahan niya ang mga makasalanan upang bigyan sila ng pagkakataong magsisi at magkaroon ng bagong buhay. Ito ay isang paalala na ang habag at grasya ng Diyos ay bukas para sa lahat ng tunay na naghahanap sa Kanya. Ang pananalig sa natapos na gawain ni Kristo ay nangangahulugang pagtitiwala sa kanyang sakripisyo sa krus bilang tanging daan tungo sa kaligtasan. Hindi ito nakabatay sa ating sariling mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang sabihin ni Jesus, pinahayag niya na natupad na ang kabayaran para sa kasalanan, kaya't sa halip na umasa sa sariling kakayahan, dapat tayong magtiwala ng lubusan sa ginawa ni Kristo, ang kanyang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay, bilang kaganapan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa salita, kundi sa gawa. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, kung tunay tayong nananampalataya kay Kristo, ito ay dapat makita sa ating pamumuhay, sa pagmamahal sa kapwa, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at paggawa ng mabuti. Hindi nangangahulugan na naligtas tayo sa pamamagitan ng ating gawa, kundi ang ating mabubuting gawa ay bunga ng ating tunay na pananampalataya. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay patunay ng ating relasyon sa Diyos ay totoo at buhay. Ang pamumuhay para kay Kristo ay hindi lamang isang desisyon, kundi isang patuloy na proseso at estilo ng buhay. Sa kanyang kalooban, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang tuwing linggo o sa panahong nangangailangan, kundi isang araw-araw na pagsuko ng ating sarili sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa at salita ng Diyos, at pagsasabuhay ng Kanyang mga turo. Nagiging mas malinaw ang ating layunin, ang ipakita si Kristo sa ating buhay bilang ating tunay na pamumuhay.